Okay. Baka naman kaya ganyan kalalakas ang loob nitong mga diskaya, mga bossing, baka nga talagang merong mga mambabatas na masasandalan sila. Ano, kamusta po? Di ba, yung iba, stress na Pero iba, yung mga diskaya, kamusta po? Kumusta po? Okay. Maulan po ba? Halatang walang ka-stress sa buhay. Siguro iniisip ni Madam, naku, nandyan naman yung mga mambabatas para sa amin. Kaya hindi dapat ako mag-worry. Diba? Anyway, mga bossing, eto. Since napag-usapan na ho natin si Dante Marcoleta, naku, may binabanata si Dante Marcoleta, ano? Coach, Radic, shout out sa iyo. Ang lungkot naman, magpapasko si Bato sa ICC. Huy! Mamaya na yan! Grabe ka naman kay Bato. Pag-uusapan na nga natin siya, inaatat mo pa, inaapura mo pa. Bawasan po natin yung stress ni Bato de la Rosa sa buhay. No? Kung mamaya pa po yung topic, mga 15 minutes pa po itatopic si Bato, huwag nyo munang babanggitin. Alam nyo naman ho yan, pagkaka nakakarinig ho ng ICI yan, ICC. Ano? Nangangatog na ho ang itlog niyan. Dahan-dahan muna, mamaya na ho si Bato. Okay? Pagpahingayin nyo ng 15 minutos yung utak ni Tobats. Dito muna tayo kay Rodante Marcoleta. Bumabanat! May binabanatan na kapwa mambabatas niya. May binabanatan na kapwa senador niya. Eto, manghuhula tayo kung sino yung senador na binabanatan ni Marcoleta. Alam nyo kung saan bumabanat? Tanungin nyo ko, sa harap ba nung senador, binabanatan yung senador? Ay hindi ho. Siyempre, doon sa paborito niyang banatan. Doon sa Net 25. Nagsusumbong doon sa dalawang kausap niya doon. Game! Mag-away-away. Kung Ayan. Dante at si Jen, hindi ko alam kung sino si Jen dito. Yung isa, hindi ko naman alam kung si ano. Bahala na. Game! Banat! sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayan natin Ayan, sabi ng isang senador, para hindi daw mag-away-away, wag ng pangalanan. Baka naman takot kayong pangalanan kasi hindi nyo kaya. Ano? Parang nakainom palagi dyan si Direk Marcoleta. Si Direk. Dito, laging matapong, laging pasigaw dito, laging galit no? ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayan nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Totoo naman. Di ba? Ano sabi nila doon? Ito, magmamala abogado ako. Falsus uno, falsus, ano yung huli? Nakalimutan ko. Minsan na lang mag-abogado si Mark Ramos, nakalimutan pa. Falsus uno, falsus, ikokomento nyo dyan yung kasunod. Di ba? Lagi kong binabanggit yun Mali ng isa, mali na ng lahat. Ano ang intensyon? Bakit kailangan pang pikiin yung notaryo na yun? Sabi ko nga sa inyo, nandiyan naman si Jimmy Bondok. Bakit kailangan pang pikiin yung notaryo? Si Jimmy Bondok, walang ginagawa. Kung sa kanya, falsus omnibus, tama. Salamat po, Sir Odi Lenon. Mali ng isa, mali ng lahat. Di ba? Pagkakamali sa isa, pagkakamali na ng lahat. Hindi tao binabagit ko dito, mga bossing, ha? Di ba? Bakit kailangan, ano ang intensyon doon sa peking notaryo? Dahil mismo yung nagnotaryo o nagnonotaryo o yung lawyer ang nagsabing hindi siya ang nagnotaryo nun. Wala siyang kinalaman doon sa notaryo na yun. Paano yan? Wala nang kredibilidad talaga yan. May panggogoyo na agad sa umpisa pa lang ho. Diba? Sabi naman ni Marcoleta, nagagalit doon sa lawyer. Ako magpo-prosecute sa iyo. Ipadidisbar yata ni Marcoleta yung lawyer, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, kahit na dalin niyang lawyer na yan, yung kanyang pantatak, ang dali-dali pong gayahin nun sa rekto. Yakang-yaka po ng mga taga-rekto yun.
Goma lang po yun. Tapos uukitin mo. Sabi ko nga sa inyo, ipapasirox lang ho yung lumang dokumento na may nakatatak na ganon. At tapos pag sinerox, gugupitin, ipaplakda lang ho doon sa pinakagoma. Ukit na yon, Marcoleta. No? Hindi ko sinasabi na ikaw pumunta doon sa recto o baka inutos nyo. Hindi ko sinasabing ganun. Pero posibleng ganun yung ginawa nitong witness mo. Pero si Marcoleta galit na galit doon sa doon sa ho tawag doon? Doon sa notaryo na yun. Sinabi ng isang senador. Oo. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Yeah. Sinabi nung siyang senador, kapwa niya senador, babanado na. Sinabi nung isang senador, abogado daw. Sige, banat. At least 3 kayo dyan bumabanat. Kredibilidad ng testigo. Langya kasi yung testigo ni Marcoleta, mga kababayan, hindi makabasa nung kanyang sinalaysay. Kailangan laging nandiyan si Marcoleta. At talagang kailangan, kung ano yung nakasulat doon, yun lang ang pwedeng gawin. Malay mo naman. Di ba? Kasi siya nga ang gumawa nun. Siya ang nagsalaysay nun. Malay mo naman, may nakalimutan siyang sabihin at ilagay doon. Para mas tumatag yung kanyang salaysay na ginawa doon, naku, nakalimutan ko to, pero suporta itong sasabihin ko para mas mapatunayan ko itong salaysay na ito ay totoo. No? Pinakilaman ni Marcoleta. Huwag ka na kasing basa ng basa. Huwag ka na kasing magdadagdag ng kung ano-ano dyan. Kung ano lang yung sinulat mo, yan lang ang basahin mo. Yung paragraph 20, hindi mo nabasa. Nagmamadali ka kasi. Nagagalit si Direk Marcoleta nga daw. Di ba? Mga bossing, wag na tayong pumunta sa notaryo. Doon pa lang po sa pagkakasalaysay at doon pa lang po sa mga nangyari at sinabi at kilos ng isang tao. No? Sali-saliwa na ho Sabihin ba naman, i-deliver ho namin ito doon sa bahay ni Martin Romualdez, etc. Sabi, January pa lang ho. Puro construction worker na lang ang tao dyan kasi pinaparenovate, pinapaconstruct. Sablay na ho agad. Miski wag na tayong pumunta doon sa notaryo na yun. Yung pinagsasabi ni Mawanay, yung pinagsasabi nitong si Gutesa, paiba-iba. At sabi ni Bench, may nagsenyas pa sa likod ni Senator Tulfo. Si Tulfo yon sa likod ni Tulfo. Di ba? Bibi mo, sasabihin mo, nakasaad doon sa salaysay mo, ipananik po namin yung 46 na maleta, papanik sa taas. Okay. Kala ko, di-deliver na lahat doon yung 46 na maleta. Ibababa din pala ho yung 35. Ano yun? Loko-loko? Nagpagod lang? Hindi mo naman pala dyan i-deliver yung 35, tapos pinanik mo pa? Magagalit sa iyo yung kaibigan ko na si Paulo Saison nun. Babatukan, kakaltukan kayo niyan. Anak ng tinapa kayo. Ang deliver lang dyan na maleta, 11 lang. Pinanik nyo lahat, 46. Ano kayo, nagpakapagod? Tapos, sige, baba niya 35. Dalhin nyo doon sa susunod na pupuntahan o pagdadalhan.